Sa Cebu naman po, patuloy pa rin ang malalakas na mga aftershocks. Kuwang-kuwa pa nga sa video ang pagyanig. Mula sa lungsod ng Cebu, nakatutok si John Consulta. John? Mike, nananatiling ang suspendido ang klase sa lahat ng antas dito sa lalawigan ng Cebu. Ito dahil nga sa meron pa rin tayong nararamdaman mga malalakas na aftershock. In fact, Mike, kanina nga alas 7 ng umaga ay nakapagtala ng 5.4 magnitude na aftershock ang PhilVox. Sa kuha ng CCTV video sa loob ng Cebu Provincial Capital noong isang linggo, mistulang idinribol ang kamera sa lakas ng pagyanig. Sa videong ito naman nakuha sa Budgetary Office ng Provincial Government Office, napatayo at napalabas ang budget officer para makaiwas sa mga nahuhulog na debris. Naggalawan ang computer monitors, ang mga gamit nagbagsakan. Dahil sa malalakas na aftershock, ang mga residente ng Cebu City natulog at nagpalipas na magdamag sa kalsada sa takot na mabagsakan ng kanilang mga sariling bahay. Nanawagan naman si Cebu Archbishop at CBCP President Jose Palma na itigil ang pagkakalat ng mga maling text message. Natakot ang ilang Cebuano kagabi dahil sa kumalat na text na nagsasabing magkakaroon daw ng magnitude 8 na lindol sa Cebu. Nagsilikas tuloy ang ilang residente. Pinabulaanan ng PhilVox Region 7 na may tatamang lindol dahil hindi naman ito nape-predict. So yung text na kumalat ay hindi po ito nanggaling sa PhilVox. Kasi alam naman natin na yung earthquake ay hindi siya nape-predict. Hindi natin na-forecast kung kailan magkakaroon ng lindol. Mga aftershock at hindi raw panibagong lindol ang nararamdaman sa Cebu at Bohol. Kaya naman, nagdesisyon ang Cebu Provincial Government na suspindihin ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan. Malaki rin kasi ang pinsalang idinulot ng lindol sa mga eskwelahan. Tulad sa San Nicolas Elementary School na may malalaking crack at bitak sa pader at sahig. Sa Southern Cebu, sa Domlog Elementary School, mga bitak sa ilang bintana at dingding. Kaya nababahala ang mga magulang, guro at estudyante. Hindi namin alam yung seguridad namin sa loob ng classroom. Pag naka-feel kami ng yanig ng lupa, tumatakbo kami doon. Hindi kami nakakapasok kaya wala kaming natutunan sa klase. Sa ngayon, may mga aftershock, baka may darating pa na lindol o bibigay na yun. Kaya kailangan ayusin kagad. Kailangan ayusin kagad. Titiyakin naman daw ng otoridad na ligtas ang lahat ng 273 paaralan na nasa ilalim ng pangangasiwa ng Kapitolyo bago pabalikin sa kanilang mga paaralan sa November 4. Tingnan po natin kung anong pwedeng magawa, no? Whether to rebuild them or to i-repair lang. We don't want to compromise the safety of the school children. Kagabi, isang fundraising concert ang ginawa para sa muling pagbangon ng Bohol, kung saan nakibahagi ang GMA Network. Sa ngayon nga, Mike, ay patuloy pa rin binabantayan itong mga struktura dito sa bahagi nga ng Cebu City, partikular itong sa San Nicolas Elementary School, isa sa mga pinakatinamaan ng husto. Dahil nga, Mike, katulad na lang sa aking likuran, makikita mo, Mike, itong main building nitong eskwelahan ito, bumigay na nga yung pinakaitaas niya at pinangambahan na maaaring na kompromiso na yung kanyang structural integrity. Samantala, Mike, sa aking kaliwa naman ay narito nga ang science class building naman na malaki din ang pinsalang tinamo. At sa ngayon ay abala mga otoridad para tukuyin kung maaari ba bang kumpunuhin itong mga gusaling ito o kinakailangan ng i-demolish at magtayo ng bago. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Cebu City. Balik siya, Mike. Maraming salamat, John Consulta.